Ayan. Hi, Attorney Vic. Kumusta po? Mukhang hindi kayo makatulog dyan sa New York. Kumusta, sir? Hi, Marlica. Good morning here. Yeah, good morning here. I'm a little lost still sa. Yeah. Hindi kayo makatulog kasi yun na yung time zone. Anyway, Tsaka nami-miss ko yung kama ko, Marlica eh. namamahay kayo. Ay talaga ako. Yung unang araw ko, hindi ako makatulog. Attorney Vic, bukas may event kayo, di ba? What time mag-start? It will start by 11 in the morning. 11 to 2 p.m. yung schedule nila eh. Oo. My place around 10:30. I hope makatulog kayo. Actually, Attorney Vic, kanina ikaw yung topic ko sa first part ng vlog ko kasi may nakarating sa akin na information na yung, alam mo na, yung itong gobyerno na wala sa ayos ay ginagawa ng paraan kung paano kayo pahirapan, the way na yung pagpasok nyo pa lang dito sa Amerika. And also, may nakarating din po sa akin na information na nagbitbit itong si Romualdez na mga hecklers at yung manggugulo. I hope not, kasi andyan naman yung NYPD tomorrow doon sa ating parade. Ang tanong ko sa iyo, kumusta po yung travel ninyo? Well, hindi talaga ako komportable sa long haul yung mga mahabang biyahe, Marlica. I was telling yung Filipino community nga kagabi na truth be told, this is just my second time here in the United States. Kinakailangan ko lang gamitin yung aking visa dahil nung ako'y nag-renew years ago, napansin din nung embassy, sabi niya, you're renewing again but you're not using your visa. Na malamang i-deny ako nito. So, I told the lady, kako, busy lang talaga sa trabaho. But this time, I intend to go with my family. So, immediately, sabi niya, okay, we'll just send you your passport. Pagka, tatatakan eh. I got mine again. I was given 10 years. Sabi ko sa misis ko, gamitin na natin. At daling ko yung mga bata sa Disneyland. Photo album natin growing up. Makita nila na kahit minsan sinamahan kami ng tatay namin sa Amerika. Dahil when they're big and should they want to visit America again, it's fine with me na ikaw na lang ang sumama. Complied ako bilang ama na nagsama-sama tayo sa US. Yun lang yan. So this is my second time. Second time. Okay. Kumusta naman po yung pagpasok nyo, yung interview ng immigration officer? Smooth po ba? Well, I thought it would be smooth, but I was sent to the immigration office. Oh my. And akala ko, nag-uusap kasi sila nung katabi niyang immigration officer. Very polite and courteous naman pa eh. And they were chatting about, I have to bring you to our office. So I thought, she was referring to the other guy in the other booth, yung kanyang kasama sa trabaho. And as you look at me, you have to go there. Tinuro niya yung opisina. So I went to the upo ako doon for a few minutes, and then when my turn came, kinausap lang ako briefly nung doon sa loob ng opisina. Ano daw ang pakay ko sa Amerika. So sinabi ko, ako yung inaimbitahan ng aking ng Filipino community to be with them, to speak and join them in the Philippine Independence Day celebration. Sabi niya, bakit daw? Well, they want to hear from me, and probably they are also would want to hear from me or ask me if I am intending to seek an elective office back in the Philippines. And I said, oh, really? And what could that be? Probably they're thinking I am interested in running for senator. Okay, sir. It's just that you have so many namesake. So, sorry for this inconvenience. And then he let go of me at na-delay. May konting delay. Wow. So, dun sa grupo namin yun grupo na aeroplano namin yun ako lang yata yung coming from our plane, but it's all right. Part of the process. But control sila yeah, kasi sabi ko nga kanina sa explanation ko, kailangan naman protection na ng Amerika yung mga taong pumapasok. But again, so
Tama nga yung, kasi sabi ko nga kanina, Attorney Vic, sabi ko nasa eroplano si Attorney Vic. So may nakarating sa akin information, medyo pagod din ako kahapon, kaya hindi ako nakapag-vlog. Dapat ito yung vlog ko. But good thing nakapag-usap tayo kasi na-clear din sa mga kababayan natin na yung sinasabi ni Attorney Vic kanina na na-interview siya doon sa booth. Dapat sa booth tapos na yun eh. Tatanungin ka kung, di ba? Doon sa mga, doon tapos na yun, pero nadala ka sa room. So, maari, yung nagbigay sa akin ng information na tatamnan daw po kasi kayo ng mga fabricated reports sa immigration. Baka, I don't know kung anong sinabi nila, but by hearing that, mukhang, nag-collaborate yung nag-corroborate yung... It was an experience, Maharlika, because yung site na napuntahan ko kahapon, kung saan ako pinapasok, yun ang mga napapanood ko sa National Geographic eh. Office, kaya kasunod dito, face the wall at raise your arm and spread your legs and they'll frisk you. But nothing of that sorts. But yun nga, pinadala ko sa immigration office nila, which I find medyo kakaiba. Dahil sa booth lang. Nung first time yun, hindi naman kayo na ganun, di ba? No. Wala. Tuloy-tuloy. Kasi kahit din naman ako nung first time ko sa Amerika, dire-diretso lang din ako. So, maaari nga yung nagbigay sa akin ng information, baka may tinawag po, baka sinabing, pag pumasok yan yung pangalang Vic Rodriguez, may dalang pulburon yan, no? Just kidding po. Baka ganon. But anyway, I'm glad kasi, naging honest naman yung sagot ninyo. Wala naman, di ba? Wala naman silang nakitang red flag doon. So, kaya siguro, naging... Maharlika, and wala naman, hindi ko naman naging panantayan sa buhay yung magtago-tago. Yeah, that's good. What you get, kung yan kung magustuhan mo, di okay. Kung hindi, ayos pa din. Oo. Ang nakikita ako dyan, based sa, aking eksperyensya, sa mga kaibigan ko, kasi mayroon akong dalawang kaibigan na airport to airport, Attorney Vic, yung iba sa mga nasagot nila doon is siguro nataranta sila, kinabahan sila, mali, hindi nag-jive doon sa mga documents sila or whatever. But in your case, kasi ang intention mo naman talaga to be here dahil naimbita ka ng Filipino community. Oh yes, I just told him, the immigration officer, exactly my purpose for coming here. At talaga namang ako'y nandito dahil naimbitahan. Other than that, sabi ko nga yung mga napakainit na pangpagkap kahapon ng ating mga kababayan, hindi ko inimagine na I will soon be coming to New York because hindi naman ako very New Yorker, Maharlika. Hindi ka very New Yorker. This is just second time here. So, kumusta yung pagtanggap sa'yo ng mga Pilipino? Nakakatuwa, malapit at very, very loving sila, very concerned about what's going to happen this coming Sunday, bukas. So, at dahil nabanggit din nila, although hazy yung mga kwentuhan nila, ngayon nabanggit mo ulit na apparently may pinapunta or something. Yes. Okay lang yan. Hindi tayo dapat mangamba. Dahil unang-una, ako ay nagtungo rito hindi para magprotesta. Yeah. Ay nagpunta rito upon your invitation to take part in the Philippine Independence Day celebrations parade na gaganapin sa linggo. At walang masamang pumarada kasama yung mga kababayan. And ang tema ng celebration is Independence Day. So ano ang ating pagtatalon-talunan doon? Except of course, yung nangyayari nga pagbalik sa Pilipinas na wala naman talagang tunay na kalayaang nagaganap ngayon sa Pilipinas. Sinisikil yung ating karapatan, yung free speech, yung freedom to peaceably assemble, yung freedom to express your dissent or disagreement to the government and its policies. Walang kalayaang ganun. Ayun ang Attorney Vic, ang malungkot na kasi naniniwala ako dun sa mga information na nakarating sa akin. Na-imagine mo, nasa Amerika na tayo, hahabulin pa tayo dito para i-harass or intimidate or gipitin. Well, na pag-usapan din namin briefly kagabi yun dahil nga the big bulk of the Filipino community I'll be meeting this morning, mid-morning today, na
Siguro dito sa Amerika, laki-laki ng Statue of Liberty. Siguro dito may kalayaan na. At pwedeng basta sikilan at supilin. At kung meron mga napipintong heckling, kakuya lang natin. Ako rito, dala ang core message ng Hakbang ng Maisog, which is being an advocate for peace. So, kalayaan ang ating isinusulong. Di kalayaan din ang ating isusukli sa kahit na sino pang mag-heckle sa atin kung meron man sa darating na linggo. Yeah. Attorney Vic, aware ka ba doon sa keynote speaking ni Bongbong Marcos sa Singapore? Napanood mo or hindi? Hindi. Okay. Okay. May Chinese general kasi, mataas ang pwesto ng Chinese general na yon na tinanong si Marcos Jr. na sinasabi niya na balikan sana ni BBM yung TAC or Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia na pinirmahan ng tatay niya at titignan yung tatlong prinsipyo, yung consensus building, mutual respect and consideration. Kumbaga, based sa understanding ng karamihan at sa akin na yung Chinese general na yon pinapaalala kay Marcos Jr. na ang China ay hindi nag-a-after sa gera. So, by saying that ng general na yon na dapat bumalik si Marcos Jr. dun sa tatlong principles na yon, ano ang pwede mong maibigay na thoughts about it? Yun naman ang ating isinusulong sa Hakbang ng Maisog. At yun din ang paulit-ulit yung sinasabi sa mga napakaraming interviews sa akin na nakaraan, kahit sa programa mo, Maharlika. Yeah. Let us rediscover the art of diplomacy na ginagawa na. Nagmamabutihan nga ang Estados Unidos at China. Uusap yung kanilang mga pinuno, nag-uusap yung kanilang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Nabanggit ko nga si Anthony Blinken ng Secretary of State dito sa Amerika, si Janet Yellen ng Secretary of Treasury, ganun din yung panig naman ng China, mismong si President Xi ang nakikipag-usap. Bakit tayo, kapitbahay natin ang China, hindi natin gawin yung ginagawa ng higit na mas malayong nasyong Estados Unidos papunta sa kanilang kapwa superpower na China? Bakit tayo kakatok ka lang naman sa pintuan niya, kapitbahay mo lang, hindi mo simulan. Why don't we send a high level delegation from Manila and initiate that diplomatic talks with China, our neighbor China? Pag-usapan, ulitin ko, China cannot claim innocence or that they're ignorant of what's happening in the South China Sea. No, they cannot. And they're not innocent. And they're not virgin on concerning detention in the South China Sea. But let us not escalate further the tension. Let's reach out, let's de-escalate, and let's try to diffuse yung tension dyan sa South China Sea dahil hindi natin kailangan yan. Ang kailangan ng Pilipino, I know you're aware, nagsara yata ang palitan ng dolyar at piso at 58.60, 58.55, depende kung saang trading platform kalalapit. But I think it's fair to say that it's at 58.60. Ang kailangan ng Pilipino, yung mamumuhunan. Paano papasok? How can you invite investors? Kung yung mismong yung mismong administrasyon mo, ang pinipicture ang projection, 11th hour na magkakadigmaan between China. Why will you put your hard-earned money doon sa isang lugar, conflict zone or potential conflict zone? They will not. They will not come in. They will not invest. They're not going to pour in their money in the country simply because sayang ang puhunan mo. Maghahanap ka ng iba. Lilipat mo yung iyong atensyon sa ibang bansa na mas payapa. Yeah. So, based dito nga sa question ito ng Chinese general, so dito mo makikita na talagang ang China, ayaw din nila ng gera. Because walang mananalo sa gera, Maharlika. Alam ninyong lahat yun, mga kababayan. Walang mananalo sa gera. Padamihan lang dyan ng mamamatay. Padamihan lang yan ng maguguho na masisira. Paramihan lang yan ng tao, ng bilang, kung sino ang mas maraming maghihirap na mamamayan. And sa tinginan pa lamang, sasapulin ng Pilipinas pag nagkaroon tayo ng armed conflict or armadong sigalot laban sa ating higanting kapitbahay na China. So, war is not an option.
Ang option na natitira, wala tayong magagawa eh. Yan ang reality. Makipag-usap tayo, explore bilateral talks, or let's involve our neighbors in ASEAN. Kapitbahay, tulungan mo naman akong kumbinsin itong higanting kapitbahay natin na mag-usap muna kami. Yeah. Wala namang hindi dapat ma-resolve kung nag-uusap ang mga parties. Kasi Attorney Vic, ang madalas na pinaproject ng media kasi sa atin, na tayo ay gustong girahin ng China, kumbaga tayo ay nagdedepensa lamang. Pero by hearing dun sa Singapore, kanina nga, yung general at ang iba pang mga official ng China, na they are really looking forward sa peace talk dito sa maayos na, na pag-uusap. Pero pagdating talaga sa gobyerno ni Marcos Jr., napaka-agresibo talaga nilang makikipagdigmaan. But again, at least may mga gantong klase tayong naririnig from the Chinese officials na hindi nila intensyon na makipaggera sa atin taliwas sa pinoproject o binabalita ng mga mainstream sa Pilipinas. Yung sinabi ko a few months back, I think, ang headline ng pahayagan, pati sa international news, ay yung seeming conflict between China and Taiwan. Wala namang Pilipinas. Di ko alam bakit tayo naging karay-karay bigla dyan umentra tayo sa picture na yan, sa larawang yan, na nakakalimutan na ang talagang may tensyon ay yung China at ang Taiwan, na hindi rin tayo dapat makialam dahil internal na usapin nila yan. Bigla na lang nawala ang Taiwan sa larawan at naging China-Philippines na, at tila magkakaroon na ng digmaan anytime soon pagka pinakikinggan mo yung mga nagsasalita sa panig ng ating pamahalaan. Yeah. Bakit pa ang tatapang ninyo? Why you keep invoking na hindi tayo iiwan ng ating oldest treaty ally na ang Estados Unidos kung nasa saan naroroon ako ngayon? Tayo. Talagang kasama natin ang Estados Unidos, but too much reliance on the Mutual Defense Treaty of 1951. It's a wrong assumption that it will come into effect automatically. Hindi. Dadaan pa yan sa Kongreso ng Estados Unidos. At pagdating sa Kongreso, they may or may not approve, not even yung sending boots on the ground, but providing funds or war materials to a treaty ally like the Philippines. Hindi po automatic yan. At hindi nga natin, kahit gawin mo pang automatic yan, hindi natin interes ang gera. Ang kailangan ng Pilipino, ang kailangan ng Pilipinas ay pumasok ang mamumuhunan at magkaroon ng trabaho, ng negosyo at pagkain sa bawat hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Yun ang kailangan, yun ang primary, hindi ang gera. Yeah. So, well, Attorney Vic, meron ka bang plano na mamasyal? May time ka pa ba? Wala na. Wala na. Meet them and I'm going back soon after the parade. Ako'y babalik na rin dahil meron pa tayong hakbang ng maisog sa Japan naman. At maganda ito dahil sabi ko nga, nagsimula yung sa hakbang ng maisog sa Hong Kong. Kako nga, kami naman ang magsusumbong din ng hakbang ng maisog Philippines sa hakbang ng maisog international. Kagaya dito sa Estados Unidos, pakikiusap ay tulungan naman tayo ng mga kababayan natin dito na may paabot sa gobyerno ng Estados Unidos na hindi interes ng mga higit na nakararaming Pilipino na mapunta tayo sa isang armed conflict kalaban ng ating higanting kapitbahay na China. Ito ang mga pahayag na sinusupil at titil pagbalik sa Pilipinas. Bawal kaming we cannot even gather peacefully and exercise our constitutional guaranteed right to freedom of expression, peaceably assemble to petition the government for redress of our grievances. Hindi natin magawa yan dahil sinusupil. Ang tanong bakit? Ba't takot na takot ang pamahalaan na madinig yung totoong sentimiento ng higit na nakararaming Pilipino? Tatatakot ba kayo na malaman ng kapwa natin Pilipino? Alam ng mga Pilipino, I think they are more conscious dun sa imahe nila abroad na everything is rosy, everything is all right in the country. No, it's not. Dahil kahit ano pang sabihin mo, kung magkaroon man tayo, gusto natin ng economic recovery, gusto natin ng progress and prosperity para sa. Pero lahat yan matatabunan kung magiging diktador
o authoritarianism ang iiral na pulisiya ng pamahalaan. Yeah. So, actually, kung talagang ang gobyernong ito ay nakafocus sa economic recovery, dapat yun yung pinagkakabalahan nila. Pero ang pinagkakabalahan nila, Attorney Vic, kung paano tayo i-suppress, paano tayo sikilin. But anyway, maraming beses tayo nag-uusap patungkol dyan. Alam ko, ang mga tao ay aware na din. Ang katanungan dito, Attorney Vic, pupunta ka daw ba ng California? Pagka merong hakbang na maisog, I was told by many na meron yata kayong inoorganisa na hakbang ng maisog sa California anytime soon. I don't want to preempt or pressure anyone, but if there is, I think I can also go. Basta tayo ng border control ninyo. Yeah, basta sa border control naman, honest ka lang, wala namang problema kahit naman tumawag pa tong mga, yung mga dati mong kaibigan para harangan ka man as long as nasa atin yung katotohanan at totoo lang lahat ng papahayag natin, I think papanig sa atin, of course, yung tama. Ito naman kilala ang Estados Unidos. Dito may kayaan ng lahat ng tao gawin basta within the bounds of the law. Sa atin, we are strictly observing yung mga panantayang nakaguhit sa saligang batas at yung mga requirement ng mga umiiral na batas patungkol sa paggamit ng freedom parks. Yes. Maging payapang pagtitipon, hindi pa rin tayo pinahintulutan. So ibang-iba ang Amerika sa Pilipinas pagdating sa aspetong freedom of speech, freedom of the press, freedom of expression. Yes. Panghuli na lang, Attorney Vic, para makatulog ka na. I hope makatulog ka na after ng interview, no? Anong expect ng ating mga kababayan sa parade bukas na dyan at anyayahan natin sila?